Adobo pero paa ng manok. Tara, lutuin natin. Wala naman masyadong kakaiba sa lulutuin natin. Yun nga lang ay lulutuin natin siya ng napakalambot dahil gagamit tayo ngayon ng pressure cooker. Madalas kasi ako makakain nito, kaya lang medyo matigas at yung litid niya halos hindi mo makain. So ngayon ay gagawin natin, ipi-pressure cooker natin para lahat ay makakain natin. Pati na ang buto niya. Opo, pati yung buto niya kasi nga ipi-pressure cooker natin siya ng mahigit 1 oras. So heto na nga po, nagigisa na ako, bawang, sibuyas, laurel at paminta. Halo-halo na po yan hanggang sa lumabas yung kanyang aroma. Imekos-mekos lang po natin yan muna, ihalo-halo, ikiwar-kiwar para naman yung kanyang sibuyas at bawang ay talagang lumasa sa mantika niya. Isunod na rin natin dito yung mga paa. Mga 2 kilo hanggang 3 kilo po yan. Opo, napakadami kong binili kasi ang tataba ng mga paa ng manok na yan. Nagtataka kayo marahil kung bakit ang sikip-sikip nung pinaggigisahan ko. Opo, kasi tinamad na po akong maglagay sa kawali. Kasi pag sa kawali, maglilipat-lipat pa ako. Eto, direkta na. Yan, hinahalo-halo ko lang naman po para lang yung kanyang mantika, yung kanyang bawang, sibuyas, at yung paminta at laurel ay lumasa na at humalo na sa paa ng manok. At pagkatapos natin imekos-mekos, ay lagyan na rin natin siya ng toyo. Tinansya ko nga lang pala yung toyong nilagay ko kasi sa ating mga nagluluto ay nasa panlasa naman natin kung ilan yung ilalagay natin. Ang sa akin lang ay sapat na mapakulayan niya at maglasa yung paa ng manok habang pinapakuluan at pinapalambot sa pressure cooker. At kung napansin nyo nga ay naglagay na rin ako ng konting tubig dito para hindi naman masyadong malapot at hindi naman masyadong makulay yung ating niluluto. At dahil nga konti lang yung ating isinabaw ay hinalo ko ulit siya para naman magpantay yung kulay niya. At yan, tinakpan na natin at papakuluan natin siya ng mahigit 1 oras. At dahil nga gusto natin ay yung sobrang lambot, ay pinakuluan natin siya ng 1 oras at 10 minuto. At ito nga pala yung isang paraan kung paano papasingawan ng pressure, yung pressure cooker. Binubuhusan lang po yan sa ibabaw niya at hintayin natin siyang sumingaw na katulad nito. Yung ganitong pamamaraan na ginagawa ko lang kapag mabilisan ang pagluluto kasi nga ang sabi ko nga kapag nainitan ng isang metal ay mabilis lumambot at lumutong lalo na kapag nababasa. Yung ibang paraan ng pagpapasingaw ng pressure cooker ay naituro ko na rin sa iba kong mga video pa. At sa nakikita nyo nga ay hindi man lang halos nadurog yung ating paa kahit na matagal siyang pinakuluan dahil siya ay pinakuluan sa mababang apoy lang. At dahil nga konti lang yung ating isinabaw ay hindi masyadong pantay yung kanyang kulay. Pero ang gagawin natin ay bubuhos-buhusan na lang natin siya ng kanyang sauce at saka papakuluan ulit. Nagdagdag na nga rin pala ako dito ng 1 kutsaritang asukal para mag-balance yung kanyang lasa. Maglalagay na rin tayo dito ng 2 kutsaritang suka para naman hindi mapanis kahit magtagal yung ating paa. Hintayin na lang po natin siyang kumulo at luto na po yung ating paa. Maraming salamat po sa panonood. Please subscribe, like, and share po. Salamat!